Okay, ayon kay Atty. Cristina Conti, ah, si Bato de la Rosa sasakit ang ulo nito. No? Kasama na ito sa warrant of arrest na susunod daw na batch na maaresto o ipaparesto ng ICC. Siyempre, by Interpol yan. Siyempre, hindi pa tayo nag-re-rejoin sa ICC or International Criminal Court. Ngayon, malaking problema ito kay Bato de la Rosa. Bakit? Kasi kay Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kasi nangangampanya siya ngayon. Ngayon, para sa pagkasenador, re-electionist to, kapag ito ay naaresto ng ICC, pagpalagay natin manalo pa rin siya, may nauto pa rin na gusto pa rin yung pamamahala nila, no? O iluklus sila sa pwesto. Pag inaresto ito, papunta ICC sa The Hague, anong gagawin nito? Sa gastos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung hindi ako nagkakamali sa napapanood sa balita, sa ibang vlog na ibang attorney, ibang lawyer, vlogger, magbigay na tayo ng isang attorney vlogger, si attorney Insurrecto, no, vote mo nga pala yung Kabunyog party list. So 150 million pesos a month. Ay sabihin mo may-ari na mall, isipin mo parang pagkalugi mo yan, no? 150 million, aaray ka rin kahit sabihin mo may-ari ka ng SM, may-ari ka ng ng malalaking negosyo. 150 million a month pesos, isipin mo pagkalugi mo yun. Kahit sabihin mo may-ari ng mga malalaking negosyo, aaray ka rin. Anong return of investment kasi na, di ba? So ito kay Bato, si Rodrigo Duterte, ito pa lang to, no? Pag pina-arresto, kung kasama man si si Vice President Sara Duterte sa arestuhin, ay madadagdag yung babayaran ng 150 million a month. So sabi na iba, kung totoo man nagnakaw ang mga Duterte, kung totoo man allegedly, doon pala maubos na yung kinuha nila, no? Kung totoo, kasi nung lumalabas sa report, may naging corrupt din daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aaray talaga sila dito. Ang laki ng gagastos nila dyan. Masakit sa bulsa. Makakwit man sila dyan o hindi, talagang nabawian sila, no, sa ganyang klaseng kaso, crimes against humanity. So malaking dagok ito kay Senator Bato de la Rosa. Gawa ng mahirap ang mangyayari sa kanya nito. Sasakit ang ulo na maubos sila sa bayarin, ang layo pa, paano ka pupunta ng pamilya mo doon, kasi sabi mo mayaman kayo, papunta pabalik-balik doon sa The Hague, magkano babayarin dyan sa euro yan, yung perang gagasin dyan, kahit equivalent sa pera natin, talagang libo o milyon ang talagang magagastos sila dyan. So, ito yung sinasabi ko. Maganda yung ginawa ni dating Senador Antonio Trillanes. Pakiboto dyan sa mga taga-Caloocan. Ilan yung pagbabago. Senador Antonio Trillanes nga po pala, no? Dating Senador, mahusay, magaling na Senador. At siya yung nagpakulong o nakaisip ikireklamo itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So makita mo naging epekto sa mga Duterte nito, no? Shock effect. Tinatawan-tawanan na si dating Senador Antonio Trillanes. Ngayon, ito pala yung magiging sakit ng ulo nila sa bandang uli. Tinatawanan nila yung ICC, binabastos. Ngayon, ito, hindi lang na pag-isipan itong gagastusin nila. Binaliwala nila to. Doon pala sa gastusin, hirap na. Kung hindi makakabalik ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte, baka doon ang mamatay yun sa ICC, sa Europe, sa The Hague. Ilang taon na ba yan? 75 o 80 na? Gano'n? So, mahirap ang kalagayan ng mga DDS ngayon. So, kung hindi pa sila magigising na binabangungot na sila, ewan ko na kung mangyayari pa ba dyan. O nga pala, si Pope Francis namatay daw ata kahapon,
condolence at nakakalungkot sa mga ating mga Katoliko. So ito, Bato de la Rosa, talagang dati nagyayabang-yabang pa siya, no? Hindi niya naisip yung epekto, yung bird's eye view kung ano mangyayari sa kasong niya. Gastos pa lang, ang hero na para ka nakakaso ng ilang civil case nito. Ang sakit ng ulo ni Bato de la Rosa darating na yan kapag nailabas na yung warrant of arrest ng Interpol ay pinadala ng ICC, dadala ng Interpol. Kung matutuloy na ito at kung totoo man ang sinasabi ni Atty. Cristina Conti, talagang malaking sakit ng ulo ito ni Bato de la Rosa na sila gagkukuha ng panggastos. Ngayon kung magtatago siya para siyang hayop na magtatago kung saan na tinutugis, mahirap din. Wala siyang pagtatago na hindi na niya maiiwasan itong darating na sakuna sa kanya. So sa mga kababayan natin, iboto naman natin yung tama, hindi yung alam natin na nagsisilbi lang kung kaninong politiko. So hanggang dito lang po muna yung vlog at maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa nanonood ng video ko. Kaya maliit lang naman itong channel ko eh. Kumbaga libangan na rin, mapagbigay ng puro-puro sa opinion sa politika at sa nangyayaring current events sa ating bansa saka sa buong mundo kung talagang balita po yan. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat. Si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, biro-biro sa comment section, baka maganda na to ng week para magtago. Pero biro-biro lang naman yan doon. So sasakit ang ulo talaga nito ni Senador Bato de la Rosa kapag kasama siya sa batch ng ICC warrant of arrest na idadaan sa Interpol. So maraming salamat po.